Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, March 12, 2025 at lumaban ng konti yung galawan ng ating market. So, nag-close tayo ng negative 0.18% and mahina pa rin, no? So, below 6,300, 6,195.26. So, ang magandang nangyari ngayon, di ba kapon meron tayong net foreign sell na 300 million, net foreign buy naman tayo ng 2.62 million. So, ibig sabihin, yung natitira na more than 1 billion na net foreign sale natin, simula no Monday, di ba, na may pumasok na maganda sa market natin, nandiyan pa rin po sila. So medyo nag-bounce ng konti yung mga alaga natin sa properties. Sila yung nakita ko na maganda yung kanilang galawan. And syempre, yung pinaka main na winners natin, itong dalawa, si Web at saka si Ara, grabe ang titigan dito sa mga stocks natin na to. Ano ba to? High flyers tong mga to, no? So si Ara, pinag-uusapan lang natin nakaraan. Pero ngayon, nag-close siya. Halos ceiling. Ceiling na ba to? 42% si Ara natin. Ayan. So sila po yung pinag-usapan, itong dalawang stocks natin na to. So sila yung pinaka-winner kasi sa mga galawan natin. So ang hirap sumabay, no? Biglang arangkada yung itong si Ara natin. So silipin natin yung kanyang pinaka 5-minute chart kung ano yung nangyari naman sa kanya. So based naman dito sa majority ng stocks natin, yung dito sa blue chips index natin. So maganda yung nangyari sa kanya kasi merong Dow G na lumabas, hopefully higher low yung ginagawa niya malapit dito sa MA9 ng ating index. Okay? So medyo nag-subside na rin yung sell-off doon sa bandang China or rather sa bandang US pala, tariffs yung naisip ko dun sa China. So medyo nag-subside din siya ng konti. Pero mahina pa rin yung stocks ng China. So pina-factor in daw yung tinatawag nila na soft recession. So yung futures na nakikita natin sa US market, okay na. Medyo nagsusubside na pero hindi pa rin tayo tiwala din dyan sa galawan ng US kasi ongoing pa lang yung implementation ng mga tariffs na malalaki yan eh. So tapos pag nagalit pa si Trump, tatasan niya ulit, di ba? So medyo volatile pa rin dyan sa bandang US markets natin. Okay? Tapos sa crypto, medyo bumawi na rin siya or rather nag-stabilize na rin siya ng konti. Pero hindi pa siya nakaakyat. Nasa 82K pa rin, di ba? Yung pinaka price ng Bitcoin natin. Ayan. So ito po yung ating mga trending stocks for today's trading. Trending nyo si President Duterte, former President Duterte, dinala sa di ba, sa Hague. Ayan, so sa ICC. So nakabiyahe na siya ngayon. Dubai na yata, di ba, yung huli ko nabasa sa kanya. So tingnan natin, ang bilis naman ng pagpapadala sa kanya doon, di ba? So anyway, very unusual din. So normally kasi maraming mga legal mga legal na dadaanan muna bago siya may padala doon. Pero mukhang minadali. So ang tindi ng labanan ng Marcos at saka Duterte. So medyo talo si Duterte kasi yan nasa power ngayon. Itong sina Marcos. Ayan. So tignan natin. Very unusual din yung bigla siyang pinadala doon sa International Court. Okay. So, ayan, balik tayo dito. Trending stocks, ayan. So, kalimutan muna natin yung politics. So, trending stocks natin, itong si Web at saka si Ara. So, grabe yung galaw nitong si Web. Parang tori na, nakakatusok na ng mata. So, another 26.52%. So, meron din siya net foreign buy na 5.51 billion. So talagang pinupupog ng volume itong mga stocks natin na to. Kaya okay, hopefully hindi clickbait to kasi baka maging pump and dump yung galaw natin dito kasi kung tandaan nyo si PXP nasa dumping area na siya. So nag-up din siya 'di ba ng 2 araw, 3 araw silipin natin siya para makita natin yung nature ng mga pump and dump na stocks natin. Pero syempre kung meron kang hawak, congratulations, ang taas na ng galawan niya, 'di ba? Tapos si Ara, so pinag-uusapan lang natin kapon na meron siyang setup. So ito biglang reporting sa principal's office na yata to. So 42.11% pero wala siyang foreigners. Negative 29 ilan ba to? 77K net foreign sales. So tingnan natin kung gaano kalaki yung volume ni Ara, Bloomberry. So nagko-correct pa rin. Negative 4.48%. Wala na yata yung 14% na gain niya. So net foreign sale pa rin kasi. Negative 34.72 million net foreign sale. And then si Bright Kindle, uh, yung mga penny stocks na talaga yung naghahanap sila, mga pinipitik. So 6.03%. Ayaw kasing gumalaw ng di ba? Mga big caps natin. And then Cebu Pacific,
So, kailan? Taas na rin ang price niya, no? So, 3.51%. And then, meron siya net foreign buy na 6.29 million. So, nakatulong din naman sa kanya yung may ongoing siya na ano, share buyback. Plus yung positive tune niya doon sa December, di ba? Marami na uwi yan, December. And then January. So Chinese New Year, di ba? Marami nagbibiyahe during the time. So mukhang positive siguro yung ano, earnings na ito. And then si APX, ito may forma din siguro kaya nagtitrending to kasi meron na siyang forma. So 3.8% at meron siyang 2.1 million net foreign buy. Okay? So 2.62 million net foreign buy yung PSE and drop lang tayo ng negative 0.18%. So tama-tama pag may spike si US market, pwedeng sumabay si Philippine markets naman natin. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Ayan, may risk po na involved. Ikaw na lang po bahala mag-analyze ko ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo makita yung mga trade natin ng stocks, yun ka lang dito sa trading community naman natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers. And so kahit pa paano more than 1K, kulay pa rin yung mga views natin. Company reviews, mga sample trade sa market, basic indicators, ano ba sinasabi ng indicators natin, di ba? Divergence na, di ba? So building your fundamentals, yung ating mga risk management, plus PSE stock market studies naman yan. Balik na dito yung mga nagtitrade sa US. Kasi parang kada si PSE pero si US market, yung mga chart niya is pababa yung direction kasi. Okay? So, and then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader crypto ko to. Ayan. So, sabi nung nagpa-review sa atin, delay muna yung upload natin kasi mahina yung crypto markets natin. Okay, so double check mo na lang. So, saka na lang natin i-upload yung review natin na token. Tapos, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para update dito sa mga posts or dito sa ating Facebook page. So, pili ka na lang po. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, Twitter. Konti lang na retweet ko na balita for today's trading. Okay. So wala pang summary si DA market securities natin. So eto sa PSE market, so okay lang, di ba? 2.62 million net foreign buy. And okay, nag-drop si services sector, negative 1.26%. Pero nag-bounce naman ng konti yung properties natin at 1.24. So kaya medyo balance tayo. And then, isa pang tinamaan is mining and oil stocks. Sino ba? Si PXP ba yan? Kasi last ng drop din ni PXP. Mamaya, tignan natin para makita natin yung nature ng mga pump and dump na stocks. Swerte, maganda kapag na-timingan mo. At malas mo naman kapag nakabili ka doon sa bandang tuktok. Kasi hindi natin makita yung tuktok niya ngayon eh. Diretso yung galawan ni Web at saka si Ara. So si Bulan Master secures a place in the ATRAM Philippine Sustainable Development Growth Fund. European Commission's response to US steel and aluminum tariffs with countermeasures. Kasi parang nabasa ko kanina, 25% na naman, 50% yung tariffs ni Donald. Tindi mong tariff ni si Donald Trump. Pero sila din naman, di ba, may epekto. Yung mga presyo ng itlog nga, sabi ko noong nakaraan, umaakyat. So, $50 yata yung 12 itlog, isang dozen. Ganun yata yung presyo doon. So, sobrang taas. No? So, 2 plus in peso, di ba? 12 itlog lang. Ayan. So, yun yung epekto ng tariffs niya kasi nagdi-destabilize yung market nila. Okay? So, kaya nga, ina-assume ko yung market nila kahit mag-bounce ng ilang araw, matutulad din sa atin na lalagapak din sila kasi eto, matagal tong tariffs na to kasi ayaw niyang mag-back down eh. Talaga lumalaban si Trump para yung mga gusto niya kagaya nagpadala pala ng maraming border officers, diba? Border patrol si Canada doon sa kanyang border. So isa sa mga demand ni Donald Trump. So Megawide Construction declares cash dividend preferred shares. Tapos, Ayala Land to spend, o si Ayala Corporation ba to? To spend $500 million to double hotel resort room inventory as PH tourism booms.
So kanina, ito yung galaw natin. Salamat kay Meralco. Medyo hinila niya yung galawan ng ating index. And SEC on dito, mga dividend stocks. Meron ako piniprepare na video para sa mga dividend stocks na gusto-gusto natin. Abangan mo na lang. So hindi ko pa hindi ko pa na-edit. Ayan, Bloomberry is okay, nag-drop, tuloy na nag-drop. Keppel receives notice from Keep Wealth regarding the announcement to conduct tender offer. So medyo matagal na yan. So SMPH subsidiary up by 6%. Bloomberry, ay, eto na, nag-review na. So nung huling review ko sa kanya, yung mga pasugalan ng stocks natin, 9 pesos pa, pero ngayon 6.89. Pero mababa pa rin siya kasi nasa 3 plus 3 point something lang, di ba? Yung price ni Bloomberry. So mataas pa rin yung fair value natin sa kanya. CLI receives green light to sell sustainability linked bonds. Ano to? Cool par value adjustment approved. So makatulong ba yan kay Cool Asia 10-for-1 stock split approved by SEC. Ayan. So, check nyo na lang yung mga mining stocks natin. All I know is that reducing RRR is a massive gift to banks in a way that lowering the policy rate is not. Okay. So, may article siya dyan. Robinson's retail earnings, retail holdings. So, target price ni Phil stock 41 and meron siyang okay, last traded price is 37. Corporate news. Ano may balita dito at biglang bumagsak na naman si Bloomberry. Declared 0.0847 per share cash dividend. Yan. Converge Solutions ICT was acknowledged as the 2024 fastest fixed network provider by a global network intelligence, si Converge. Ayan. ICT, iba to si Converge ICT at saka si ICT. Plans to level up the Matanbi Gateway Terminal operations in the Republic of Congo. Ayala Land Hospitality has a portion 500 million to increase room inventory to the next 5 years. San Miguel Corporation expressway projects are set to be approved by the toll regulatory board. Ayan, tataas naman ang toll sa Pilipinas. Ang hirap magbiyahe sa Pinas, no? Ang mamahal ng mga toll fee. So Bloomberry is progressing with land acquisition, Converge, named the fastest fixed network. So yun na yun. Dito, bakit nagtitrending na naman si dito? Through its enterprise arm, dito businesses join GSMA Open Gateway. Okay. SMPH for Philippine consumer spending. Ayala Land, so yun na yun. Okay, yung galaw natin kahapon. Tapos US market, ayan o, mahina pa rin eh. Pero kanina, okay, parang pares din kahapon, no? Verde yung futures, pero pag close yan, negative. So ngayon, verde ulit yung futures ng US market. Cool, 10:1, split approved by SEC, ewan ko. Pero hindi pa natin nabasa si Cool na gumalaw ba to sa mga stocks natin? Nasa stocks ba to si Cool? Parang ngayon ka lang nabasa tong stock symbol natin ito. So US stocks tumble, tapon yan. And then fear over US tariff policy sent stocks tumbling for second day. So to enter correction after falling 10% from record. Ayan. So lalong-lalo na yung Tesla na stock natin. So dahil pa lang galit sa Tesla, syempre, dahil kay Elon Musk. So kapag may Tesla car ka pala doon, ibabandal nila, tataob-taob nila, ibabandal. Yung iba binabasag yung yung kotse tapos meron pang 'di ba may mga shop sa mall yata yun si may pwesto si Tesla. Ang ginagawa nila is illegally pinapasok nila, pinapa-stop. May mga pulis na nanguhuli ng mga pumapasok na protesters. Okay. So guys, patalastas ulit yung ating Patreon channel. So yung mga gusto ng guide during this time na mahirap sa market, so pwede ka sumali dito sa trading group naman natin. Okay? So tignan natin yung galaw ni PSE. Okay. So pwede na ba natin tanggalin yung 5,800? Pwede ko na ba ilagay dito sa 5,900 tapos 6,300 na range ng index natin? Kasi yung formation natin ngayon, higher low. So, kung merong berde na galawan bukas, then confirmation na yun. And then, on the way tayo sa breakout para sa 6,300. So, siguro pwede na rin. Hanggat hindi nababawasan, so pinibilang naman natin, di ba? So, ang tansya ko sa kanya is 1.4,
1.8 less 300. So mga 1.3, 1.4 billion yung foreigner. So kapag hindi siya or nag-stay siya ng 1 billion yung net foreign buy na total natin, ayan, tama yan, 5,900 na pinaka-support. Pero pag bumabagsak ulit below 1 billion yung net foreign sell natin, babalik natin sa 5.8. Ayan, susundan natin yung galaw ng foreigners natin. So bukas, confirmation natin kung another net foreign buy. So good sign para sa revival ng mga stocks natin. Kasi may clear sign na kasi siya ng reversal, di ba? So pag-usapan naman natin yan. And then hopefully, pullback lang to nakikita natin. Gagaya ng ginawa niya dito. Last time, nag-pullback siya, nag-conso, makiat ulit, pullback, conso, and then tignan natin kung magkaroon siya ng breakout. Okay? So negative 0.18% and 2.62 million net foreign buy. Ayan. So wala ako nakitang summary ng ni DA Market Securities sa mga big caps. So nakita ko lang, ayan, sina Ali nag-up siya ng 1%. Si Meralco nag-up siya ng 5%. Ito yung mga big caps ha. Jollibee minus 1.5, ASEN. So medyo naputol na yung another support ni ASEN minus 3%. Tapos si GGS, hopefully retest lang sa MA9. Mahina talaga. Tapos Blueberry minus 4%. Bubutasin na naman yata yung support. Ayan. And Wilco negative 0.62. Ayan. A-REITs bumabawi 1.29%. Okay? So yun yung mga galawan ng mga big caps. Winners, ARA. Grabe naman yung Tory nito. Ano ba merong nabalita dito? So, yun lang naman eh. Nakita ko, naghahanap sila ng mga penny stocks, di ba? Mga nakarang araw. So, Web, sino pa ba yung ibang kasabayan niya? And then suddenly, gumalaw itong si ARA na 42%. Tindi, no? Pag na-timingan mo talaga. Tapos si PhilWeb, 26.52%. Ito yung hindi natin akalain na sisipa pa kasi RSI 93. Grabe, no? Wala namang balita, di ba? Wala pa rin tayong balita sa kanya. So maliban na lang sa yung Pigo at saka Pogo, mainit. So ito daw si Web, yung potential na beneficiary sa mga web games niya. Okay, so tignan natin kung totoo yan. Tapos si EI, ayan, natuloy siya. Nag-ano kanina ito eh. Nag-inverted doji kanina. So 13.7, ayan, napondohan pa rin siya. Umakyat yung price action. Bright Kindle, okay. So nag-up siya ng 6%. Ayan, nag-breakout din pala. Kaya pala nag-trending. So hanap na tayo ng mga penny stocks, no? Ayun, no, yung mga, ito si Medic, wala namang volume to. Si Prim, di ba? So yung parang ang style ng market yan, naghahanap sila ng mga mga madaling itulak. Kasi wala tayong ma-trade na eh, 'di ba? Wala tayong ma-trade na or trending ng mga big caps. So naghahanap sila ng pinopondohan na na mga penny stocks. Ayan. So careful nga lang syempre. Si PG 3.85%, APX halos pa breakout ulit, kaya pala pinag-usapan. So 3.8%. Tapos si RCI, walang volume. Cebu, parang Tory din yung ang galawan ni Cebu. 3.51%. Okay? Si Tugs ang madalas na kaya lang walang volume. Sobrang wala namang volume. Ayan. So hanap-hanap na lang tayo mamaya ng mga gusto natin i-trade. Ayan. So nahirapan pa rin si grabe laglag nitong si no. Although ang ganda sana nito kasi regular yung nyo, 2% in dividends. Oh, okay. So medyo na-dismaya siguro yung iba. Pero grabe naman yung drop niya. Ayan, bantay natin to. Ito yung mga pipitingin siguro kapag bumalik na yung sentiment. So lalaki mga preferred shares ni Sharetech. Kaya yari yung mga investors natin. Ayan Kaya naman pala, kasi regular naman siya dati nagbibigay. And then suddenly nawala. Ayan. Siyempre, wala nang kikitain Lumalabas na ngayon yung mga traders natin. Naku, aba, nangyari sa'yo. Aba naman. RSI 10 ka na lang. Lalim. Minus 15.38%. Sharetech, minus 11 ulit. Yari. Ayan, so, kaya sabi natin, ito double check talaga itong 0.82 na yan. FCG, lumagapak din, minus 8.64. Ang dami palang bumagsak na yan. Apollo, ayan. So, minus 8%. Nickel, may dividends naman. Ilan to? Alas 4% din, no? So, minus 6%. Kaya malaki pa rin yung drop. Macro Asia, minus 5.3%. Namlaglag na yan. Bloomberry, minus 4.48.
So, may volume. ASEN, minus 3%. And then si Alter is nag-breakdown kanina, no? Pagod na rin yata, 2.88%. SPNEC, minus 2.54%. And nag-pullback na rin. Tsaka si GGS nag-okay pa rin. Okay, so mas marami ngayon yung bumagsak kahit na positive, rather, negative 0.18 lang yung drop ng index po natin. So silip tayo sa global market. Ano bang galawan ngayon? Okay. So ano kaya makaka-apekto na naman sa stocks natin Thursday at saka Friday na naman. So okay yung pinapakita niya. Pero tignan natin sa closing kasi mahina pa rin naman siya, di ba? So S&P futures, hindi ko pa nakita kung nasa bear territory tong ano US, pero parang nababasa ko minus 10% na sila sa peak. So 0.55% si S&P futures positive, Dow futures 0.37 and Nasdaq futures 0.66%. Bumawi na rin si Europe, nagberde na pero Asia mukhang mix pa rin, no? Yun, no? So KL nag-drop 2%. Okay, mix pa rin. Ayan, na ano tayo, naging Bisaya. Mix pa rin yung ano yung galaw dito sa Asia markets. Okay. So pagdating sa crypto naman, hindi siya masyadong gumalaw. So Bitcoin is 82K pa rin. Ethereum 1.9, XRP 2.18. Ito nung bounce ng konti. 2% BNB 557. TRX, ang hina ng TRX, no? So hindi na umakyat yan. Shiba plus 3%, si Dodge plus 2%. Okay, so nag-bounce ng konti yung cryptos natin na wala na yung ano, pessimism sa kanya. Kailan kasi pag nag-drop, ang lalakas ng ano drop ng mga cryptos natin. Ayan. So balik tayo dito sa PSE para sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si PhilWeb, yung ating pasugalan na beneficiary daw. Kapag nagka-problema si Pigo, si Plus natin. Ano ba nangyari kay Plus? Saglit pasilip lang, hindi kasi nag-trending eh. Okay, bumawi lang siya ng ano, 1.37%. Pero ito si Web ang ano, namamayagpag for today's trading natin. So mukhang itatas ulit natin yung ano. Parang hindi na pwede yung ano yung kasi trend lines hindi pwede. Extended Fibonacci hindi rin pwede. So ang pwede natin gawin sa kanya, i-reference natin dito sa ano, tama ba? Kasi may ugali siya na ganyan, no? So, nagkonso, tapos umakyat pa ng isang beses. So, ang pwede kong gawin sa kanya, kasi hindi naman siya nag-double bottom dito, ano? Ito na lang mula sa bottom hanggang dito sa pinakamataas. Ayan. Meron ba siyang, ano? Okay. So, tama-tama yung pinag-usapan natin. Saglit, drawing ko lang. Yung resistance natin dito, and then yung current position niya, nasa resistance din siya. And then yung next target niya is, kung gagalaw pa, kasi RSI 90 na siya, is 3.55. So big picture na lang tayo kasi may ugali talaga siya na ano, mag-spike kapag naumpisa niya na gumalaw ng ganyan kalakas. So, mind nyo, speculations lang yung usapan natin and fundamentals is wala. So talagang ano to, palakasan ng loob nilang. Ayan, so okay. So since malapit lang naman dyan yung ano, resistance, yung support na lang. Bababa ko siya ng konti dito sa 2.6. Tanggalin ko to kasi hindi na to valid. Valid lang siya kapon kasi nag-breakout siya and then pwede ba nating ibaba ito? Ang taas eh. 3.55 eh. Baka ma-hype yung ano, mga kasama natin. Kasi medyo extended na masyado yung ano niya. Okay. So may gap dito. Pwede siguro to, no? Ayan, no? So, pwede niyang i-fill tong gap na to bago siya siguro magkaroon. Wala siyang pullback eh. Talagang diretso yung galaw niya eh. Last time, kasi sinusukat-sukat ko kanina, umabot na siya ng ano, 100%. So, ganun din yung galaw niya, umabot siya ng 100%. Pero ngayon, yung current price niya is dito sa ano dito sa may breakout area. So, laki na pala, 121%. Pero ang lakas pa rin ng ano ng volume, 64.93 million so mga hedge funds na yata itong ano mga pumapasok sa kanya. So watch out na lang kasi yung RSI is 92. Ayan. So super duper bullish na tong si Web. So obvious naman. So ang siguro ang pinaka-sign natin kapag biglang bumaba yung volume at hindi na umakyat or nag-down G yung kandila.
natin. Ayan. So ngayon, panalo yung mga traders natin. So ang dami, may nakita ko ng mga posts na lalaki ng mga gains dito kay PhilWeb. Ayan. Panalo yung mga nakasakay talaga sa kanya. So 26.52% and meron siyang 5.51 million na tulak dito sa market natin. Hopefully umabot pa para doon sa mga holders natin na nandyan at hawak siya. And then, ang aabangan mo na lang dito, yung mga hindi nakasakay is, syempre, pullback, di ba? Gaano kalakas yung pullback niya. So, babantayan ko na lang yung mga support levels nitong si Web para meron tayong reference. Ayan. So, super bullish siya, RSI 91 or 92 si PhilWeb. Next, yung isang napunta ba to sa principal sa office? Hindi ko nabasa kung pumunta siya eh. So, gusto ko makita yung 5-minute chart. Oh, may mga big was talaga siya eh. Lalakas ng big was niya. So, nung opening niya, March 11, kahapon pala yan. So, gumalaw na siya kahapon. Tapos, kaninang umaga, hanapin ko lang yung start niya, March 12, 9:40. May delay ba tayo ng 10 minutes o hindi siya trinade ng 10 minutes? Ayan. So, dito siya nag-umpisa. 15% kaagad, no? Tapos, ito yung Dow G niya, oh. Nag 3%, 2% na lang siya. So, nag-worry siguro yung iba. Kasi may konting malakas na pullback. And then, binomba ulit siya ng to, dalawang malalaking volume dito at nag-up siya ng more than 30%. And dumiretso pala yung galaw natin. Hindi siya yung biglang gap up yung galawan niya. So, talagang binomba ng mga traders natin tong si Ara. Congrats po ha. Pag ako hindi nakakasabay sa mga gantong kalalakas na galawan, pinapanood ko na lang siya eh. Kasi yun nga ang syempre alam natin mga pump and dump tong galawan na to. So tingnan mo naman si PXP, di ba? So hindi ko naman sinasabi na hindi na siya mabubuhay. Pero kung nakabili ka sa taas, so pwedeng mapakat ka kaagad sa kanya kasi 21% drop na pala siya since magkaroon siya ng peak last time. So ganyan din yung mga magiging galawan dito kay Ara. Yan. Ayan, inggit na lang tayo dun sa mga meron pong hawak. Congrats po sa inyo. So yung RSI natin, catalyst-wise, wala akong nakita. So bigla na lang siyang sumipa. So pati si, di ba, Bright Kindle is bigla na rin lang gumalaw. So RSI 89 na siya. Grabe yung pagka-bullish niya. Ang next na resistance is dito sa 0.91. Ayan. So abang-abang na lang sa mga holders. So malit pa yung volume niya, 8.37 million. 60 plus si di ba? Si Web. Pero ito nag 42% na kaagad yung yung galawan natin. Hopefully meron pa So kung maganda ang sentiment ng blue chips bukas, pwedeng mag-pull back to mga to. Pero pag pangit pa rin yung blue chips, syempre ito yung mga babantayan ng mga traders natin. Okay? So congrats. Yan na lang yung mga support saka resistance levels natin. Next, Bloomberry. So kinain na niya yung nawala na rin yung reversal niya na 14%. Ayun, kinain na niya nag-zero na. So ano ba? Trap ba? Bull trap yung galaw natin. So bukas malalaman natin yan kung tatagos pa rin siya dito sa 3.2 na support levels natin. Kasi parang siya parang lumabas to. 'Di ba? Kahapon is ilan ba yan? 20 million yata in net foreign sale and then another 34.72. So pinump siya and then mas marami pa rin yung lumabas. So parang babalik tayo sa bearish. Ayan. So tingnan natin. Hopefully lang siya. Malakas na pullback pero bumalik tayo dito sa bearish below RSI 50 level. Ayan. So kailangan niya ng green candle bukas. Ayaw ba nila kasi namigay siya ng 2% na cash special dividends. So drop 4.48%. Okay? Watch out na lang. Next, Bright Kindle, BKR. Bright Kindle. Ganda rin ng itsura niya, no? Tapos binomba din siya, oh. Saglit. Tingnan na, bomba ba sa palabas o okay, nandiyan pa sila, oh. Ayan, tingnan mo tong tatlong volume. So, nandiyan pa yung mga traders natin kay Bright Kindle. So, bukas natin malalaman. Mukhang pinarangkada pala to last time na nakalimutan lang natin. So, nagkaroon siya yan na lang resistance ko sa kanya kasi last time nandiyan naman. Nagkaroon siya ng breakout. Okay. So, gustong bumalik sa bandang taas ni Bright Kindle. So, nag-okay ulit yung RSI.
gumanda yung ano niya. Nag-reverse ulit yung direction, pati yung MACD formation. So, yun lang naman yung nakita ko na maganda. So, yung volume niya talaga, walang foreigners eh. So, 6.7 million. May ano, di ba? Laki niya, 6 million. May malakas yung loob na ano, pumapasok dito kay Bright Kingdom. Okay? So, hopefully may follow-up. Bukas, maganda yung setup niya. Next, Cebu Pacific. Naku. Okay, so wag lang mag dito last time. Tignan mo to. So, nag-inverted doji last time and then yun na yung start ng reversal niya. So, ilalagay ko na 36 pesos kahit na overbought yung price action natin sa kanya kasi kahit pa paano may volume. Pangalawang araw na yata to na ano, net foreign buy. So, nag-up siya ng 3.51% and meron siya ng 6.29 million net foreign buy. So, overbought na si Cebu. Pero baka naman, 'di ba, umabot pa ng 36.1 bago siya magkaroon ng pullback ulit. Kasi last time, ganyan din yung season niya. So, pangalawang try na niya. So, 36.1 na lang. At yung pinaka-support is pwede na dito, ano? O, pwede dyan kasi meron dito. 32.32. Next. Okay. And then lastly pala, si APX. So, maganda rin yung itsura niya eh. Parang pabalik siya ulit, oh. Lakas din magbigay nito, no? At saka mang-iwan, no? 27% binalikan ni APX. So, on the way siya ulit. So, another try dito sa breakout. Maganda ba yung earnings? Maganda eh. No. O, maganda yung earnings ni APX. Puro positive. Tapos ang lalaki, 800 million, 1 billion, 1.3 billion. Okay, so mukhang may patutunguhan tong si APX hopefully sa mga holders. So on the way ulit tayo sa breakout and ano bang Chansa. Mukhang malaki yung Chansa kasi dito lang ako tumitingin sa fundamentals niya. So 3.8% and 2.1 million net foreign buy. Hopefully So good candidate din sa breakout si APX pala. Okay? So yun na lang muna yung ating review for today's trading. Mahina pa rin yung blue chips, hopefully higher low. At yung pinakaayaw natin, hopefully walang masyado malakas na net foreign sell from the last 2 days. Kasi unusual yung yung pumasok na 1.4 billion nung isang araw, di ba? Nung Monday. Tama ba Monday? Dito sa PSE. Okay? So, yun na lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe po. Maraming salamat. Join ka sa group. Kung gusto mo, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, and Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.